ng ganito puro illegal. Lahat ng ginawa mo from D1A, wala sa batas. Napilitan lang itong mga pulis na titimo, itong mga official na nasa, baba mo lang sa ranggo. Wala sila kasi bangag ka. Pero kami, you can never dictate us. Sabihin ko yan sa'yo. Yan sa'yo. Walang mga artista sa amin, ikaw, kanto kami sa tanas, tapos pagsabihan mo kami, mga anak kami ng Diyos, wala kami ibang ginawa, kundi sumunod sa kalooban ng ating Ama, sumunod sa batas, nation building ang pangalan ni Pastor, ikaw sisirain mo lang yung compound namin. Sino ka? Desperado ka kasi, bayad ka kasi. You said, what did you say? This is beyond me. Meaning to say, may kumukumpas sa'yo. Kinukumpasan ka na nasa taas. So mga Pilipino, ito mga pulis nandito. Pilipino tayo lahat. Alam nyo, nandito tayo para magkaisa, para itaguyod kung ano yung tama at ano yung naaayon sa ating batas. Alam ko nasa puso mo rin yan. So gusto niya take over, gusto niya lusubin lahat para sa ano. 16 days na kayo dito. Wala kayong mahanap. Hindi na si Pastor Kibuloy yung hinahanap ni Torre. Gumagawa na lang siya ng excuse. Kasi inutusan siya, kupubin ito, sakupin ito. Andyan yung airport, andyan yung hangar. Andyan na yung mga Amerikano. Gusto nyo, pagising natin, nasasakop na tayo ng mga puti. Sige, alipin na tayo ng mga puti dahil pinagpili na tayo ng pangalang presidente para makuha niya yung kayamanan niya. Kami alam namin yan, kaya naninindigan kami sa tama. Kayo kung gusto nyo mapahamak ang buong syudad ng Davao, buong Pilipinas, pagising nyo, wala rin kayong magagawa. Dahil Amerikano na ang sumasakop sa atin, ipakigera na tayo sa China, ubos tayong lahat. So habang may panahon pa, alam ko, hindi lahat mga balik katulad ni Torre, marami pang matitinag dito. Kayong mga pulis, that is your vow to save and to protect. You have given your lives in service of God, country, and people. This is your time to stand for what is just. Manindigan kayo kung ano yung tama. Manindigan kayo kung ano yung makatarungan. Manindigan kayo para sa kapakanan ng mga Pilipino. Manindigan kayo para sa kapakanan ng Pilipinas. Huwag nyo ipasubot because naka-live tayo araw-araw. Pahiyang-pahiyak na ang PNP. Nakakahiya na yung uniforme ninyo. Mawawalan na ng tiwala ang Pilipino sa inyo. Paano nyo maibabalik yung tiwala ng mga Pilipino sa inyo? Kung nagpapasako kayo dyan kay Torre na bayan, dyan kay Torre na bastos, dyan tama pa ba yan? Kayo mismo alam nyo. Maraming mga madangal ang mga general, mga officials na may dangal. Marami. Kahit dito mga officers, wala na rin kayo, low moral na rin kayo. Nakakaawa kayo, natutulog kayo dyan lang sa damo. Wala kayong tamang pagkain, wala na kayong tubig, wala. Papasako pa rin kayo hanggang dyan. Well, hindi kami nagpapasako, hindi kami nagpapaalipin sa mga berdugo, hindi kami nagpapaalipin sa mga masasama, hindi kami nagpapaalipin sa kanilang leader na sarili lang nila ang iniisip na. Kami nandito, naglilingkod kami, naninindigan kami para sa aming mahal na Pastor Apollo C. Kibuloy dahil alam namin, kilala namin lahat ng kabutihan ng tinuro ni Pastor, lahat ng kabutihan, pag-ibig, yan ang pinundan niya sa puso namin. Kita nyo? Nakita nyo itong compound na ito? Example lang ito kapag ang leader matino. Example lang ito kapag ang leader talagang may pag-ibig. Ganito ang gagawa. Wala kaming resources. By faith, pananampalataya at pag-iisa lahat. Dapat ganito ang buong Pilipinas. Nakita niyo kung gaano kapayapa ang mga tao na nakatira dito. Nakita niyo ang mga young people kung paano sila sumunod. Nakita niyo yung mga young people, wala silang bisyo. Nakita niyo yung mga young people, dapat ganon ang young people. Ganon ang kabataan ng Pilipinas. Hindi nalulong sa adik o sa droga. Hindi nalulong sa bisyo. Hindi mga kurap. Dapat ganon. Ganon dapat ang mga kabataan because the youth is the backbone of our country. The youth is the future of our generation. May mga anak din kayo. Lahat ng pulis na nandito, may mga kapatid din kayo. May pamilya din kayo. Anong klase ba? Anong klaseng Pilipinas ba ang gusto nyo? Mga tyrant kayo? Mga berdugo ang mamamahala? Nakita nyo ba? Walang sinabi ang presidente.
Tama pa ba yan? May presidente pa ba tayo? Kayo, mga pulis, may presidente pa ba? Kung may presidente, kung si Tatay Digong ito, hindi kailanman mangyayari ito. Dahil si Tatay may katarungan siya, tuwid siya na leader. Kaya siya pinahayag sa ating mahal na pastor na maging presidente ng ating bansa. Pinahayag si Tatay Digong. Kaya namin sinuportahan si Tatay. Pero kita niyo ang pamamahala niya. Ano nangyari sa inyong mga kapulisan? Naibalik niya ang dignity ninyo. Nabalik niya ang respeto ng mamamayan sa inyo. Huwag niyong sirain dahil lang sa bangag ng presidente na malapit ang maupos. Hindi natin alam kailan magtatagal yan. Huwag kayong magpapagamit. Do not go down in history na kayo yung nandito sa Kingdom of Jesus Christ. Tanungin kayo ng pamilya nyo, nandito kayo sa siege, nagpagamit kayo sa kurap na general, nagpagamit kayo sa bansang ito. Anong future meron kayo? Anong ituturo nyo sa mga pamilya ninyo? Anong kabutihan pa? Kayo, mga uniforme ninyo, anong kabutihan pa? Saan pa makakasandal ang mga tao? Sa uniforme ninyo? Wala na. If you will not stand today or tomorrow or whatever, you will blow your chance. Lahat ng opisyal na nandito, huwag niyong sayangin ang pagkakataon. Sinasabi namin ito sa inyo para sa chance to remake history. Huwag kayong magpagamit on the other side of history na kayo ang ginamit para magka-constitutional crisis, para magkagulo sa Pilipinas. Gusto ni Bangag magkagulo dito para meron siyang rason na mag-martial law, para siya na talaga ang maghari. Tingnan mo si Tambalos-Los, nag-pass the troops na, nag-marcha na. Diba? Kasi siya na ang may ambisyon hanggang 2028 na mag-presidente. Ganong klase, puro ayuda. Gusto niya mahirap ang Pilipino para puro ayuda, puro ayuda. Hindi niya pera yan. Pera natin yan, mga Pilipino. Pera yan natin. Ibalik natin sa Pilipinas. Ibalik natin sa ating mga mamamayan. Ibalik natin yan. Dapat sa atin yan. Pero, bakit? Kinakamal ni Tambalos-Los. Tapos sasabihin niyo ayuda? Huwag kayong magpadala sa ayuda, ginagawa na ganun ang CPP, NPA, NBF. Di ba nakikilaban kayo sa mga NPA? Di ba binigay niyo yung buhay niyo para sa mga komunista na yan? Huwag niyo sabihin naging komunista na rin kayo. Huwag niyo sabihin naging terorista na rin kayo. Ang ginagawa niyo dito, nagte-terrorize na kayo. Nagiging terorista na kayo. At the expense, gusto niyo itakip si pastor? Hindi na, it's beyond our beloved pastor now. Alam niyo yan. Tama pa ba ang warrant of arrest? Tama ba yung warrant of arrest? Sa kukup ka? Pagbabawalan mo ang lahat ng nakatira sa bahay? Alam nyo ang batas. Mga pulis, law enforcer kayo, alam nyo ang batas. Mas alam nyo ang batas kaysa sa amin ng mga mayang Pilipino. Kayo ang nanumpa para proteksyonan kami. Huwag nyo lang proteksyonan ng ilang politiko. Huwag nyo lang proteksyonan ng ilang general ninyo. Huwag niyong pabayaan yan. I'm just saying this para kung may chance pa man, you redeem whatever that still you have. I-redeem niyo kung ano yung honor at dignidad at pagkatao ninyo. Pag-uwi niyo sa mga pamilya niyo, ano sasabihin? Kinugbog namin ang Jesus Christ. Alam niyo ba ang Kingdom of Jesus Christ? Religious to, sacred ito, banal ito na dako. Nakita niyo ilang araw, wala kaming ginawa kundi manalangin sa ating dakilang Ama, magpuri, magawa ng mabuti. Ito ang kinugbog niyo, ito ang i-terrorize ninyo. So terorista na rin kayo. Huwag kayong magtago sa mga armas ninyo. Baka mabaliktad yan sa inyo. Kasi ano man ang mangyari, maninindigan kami. Ang aming pananampalataya sa aming dakilang Ama, hindi kailanman mawawala. Lalo kami maninindigan, lalo kami magkakaisa, dahil alam namin ang Diyos na aming pinaglilingkuran. Ililigtas kami ng aming Diyos. Ito lang ang sabihin natin, alam na ng lahat ng kingdom citizen. Our God is able, kayang-kaya ng aming Diyos na pinaglilingkuran kami, na ililigtas kami. Pwede siya magpadala ng 10,000 anghel upang lipunin kayong lahat.
Kayang-kaya ng Diyos na pinaglilingkuran namin yan. Because He is the God of the Old and the New Testament. He is the God of Abraham, He is the God of Moses, He is the God of Jacob. And He is the God that we are serving. But know this, alamin niyo ito. Iligtas man kami ng aming Ama or hindi. Hindi kami luluhod sa mga kasinungalingan. Hindi kami luluhod at magpapaalipin sa masasama. Manindigan kami para sa kabutihan, manindigan kami para sa katotohanan, at manindigan kami para sa hostisya. Una sa lahat sa aming mahal na pastor. Kung sinungaling si pastor, kung lahat ng pinagbibintang nila kay pastor totoo, mananatili ba kami dito? Kayo, tanongin namin kayo. Kung yung pinagbibintang ni Tore, kunyari kawawa daw yung alias Amanda, kung malalaman nila kung sino yung alias Amanda ang ginamit ng kaaway, mahihiya kayo sa buhay niya. Kung anak niyo si alias Amanda, siguro kayang unang kumitil sa buhay niya sa kahihiyan na ginawa niya. Babae siyang tao. Babae siyang tao, pero kahihiyan ang pinaggagawa niya. Eh kasi ayaw niyang managot sa kahihiyan at kabastusan na ginawa niya dito sa kingdom, lumabas siya. At binaliktad niya si pastor na ni-rape daw siya. Puro kasi mga yan. Puro fabricated yan. Para malaman yung mga polis, para alam niyo kung anong pinaninindigan namin, alam niyo rin kung sinong proteksyonan ninyo. Huwag kayong maniwala kay Tore, isa lang yun si Amanda. Nakita niyo mga young people dito? Nakita niyo ba yung mga young people kung paano sila sumunod? Pakita nyo kung paano sila masayang magpuri sama. Kung rapist ang pastor namin, manatili yan? Kayo, tanongin namin kayo. Kung rapist si pastor, kung child trafficker si pastor, itong mga members na to, itong mga workers na to, magpapakamatay ba ito? Ha? Kung ang sinusunod namin na leader, yung sinasabi ni Tore, kayo, magpakamatay kayo kay Tore? Ang bangag na yan, baliw na general, desperado na general, bayaran na general, susundin mo yan? Kayo, tinatanong namin kayo, nandito na kayo sa Central. Ang dami-dami, ilang araw na kayo. Natutulog kayo, nakita niyo ba, meron bang karahasan na ginawa kami? Binabantayan namin kayo para safe yung pagtulog ninyo. Bakit kayo makakatulog sa compound namin? Gawin niyo yan sa Marawi. Ganin niyo yan doon sa mga lugar kung makatulog kayo. Tingnan namin kung makatulog kayo ng mahinding. Tingnan namin kung makubad niyo yung mga uniform niyo. Kung maibaba niyo yung mga armas niyo. Magawa niyo ba yan sa iba? Gawin niyo yan sa ibang compound. Pero bakit magawa niyo yan dito sa Kingdom of Jesus Christ? Bakit magawa yung matulog na mahimbing, dito nakakain kayo ng mabuti? Bakit niyo magawa yan? Dahil alam niyo, ang mga nakatira dito, mga anak ng Diyos, mga tinuruan ng kabutihan, mga anak ng Diyos na puno ng pagmamahal sa Diyos, sa kapwa, at sa bansa. Kaya tingnan nyo nga sa para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. Kung mahal nyo ang Pilipinas, maging ganito ang buong Pilipinas kung ang leader pareha kay Pastor Apollo Quiboloy. Disiplinado, malinis, masunurin sa batas. Ito, excellent. Kasi yan ang turo ni Pastor. Dapat yun ng Pilipinas. Tingnan nyo ang Pilipinas ngayon. Baha, droga, pogo, smuggler, kidnapper, protector ng mga drug addict. Bakit? Yan ang nasa pamahalaan. At yan ang kumuutos at kumukumpas kay Tore. Ganun ba? Sundin nyo ba siya? Mag-isip-isip kayo. So yun ang susundin mo. Hindi magtatagal yan. Akala niyo magtatagal yan. Galit na ang mga tao. Huwag niyong hayaan, pati kayo, pagagalitan na rin ang tao. Mga pulis, alam namin kayo galit na rin sa general ninyo. Huwag kayong mag-alala. Pag kayo naninindigan sa tama, pag kayo naninindigan sa katuwiran, hindi kayo pababayaan ng ating Ama sa langit. Hindi kayo pababayaan, pati ang pamilya nyo. Makikita nyo kung anong klaseng pagpapala ang tatanggapin nyo. Kung ano yung pagpapala na tinanggap namin bilang mga Kingdom of Jesus Christ citizens all over the world, ganun din ang mangyayari sa inyo. Kaya kami naninindigan sa katotohanan, naninindigan kami sa lahat ng kalooban ng ating dakilang Ama. Yung bastos na Tore, lahat ng pagkamalisyoso, bastos siya yun. Dahil lahat ng i-accuse nyo sa aming mga pastor, ang aming mahal na pastor, kayo yan. Lahat ng tinatapon nyo kay pastor, kayo yan. Babalik at babalik sa inyo yan.
pinapahiran nyo, dinudungisan nyo ang pangalan ni Pastor, dinudungisan nyo ang kanyang dangal. Pero hindi kami natitinag dahil alam namin ang katotohanan. Alam niyo ba, baka hindi alam ng mga pulis na nakikinig dito, ang Amerika ang kumukumpas kay Marcos. Itong kaso ni Pastor, totoo, mayroon to sa Amerika. Pinagbili na tayo para makuha niya ang kayamanan niya, yung mga kinurap nila sa Pilipinas, yung ninakaw nila para mabawi niya. So, pinagpalit niya ngayon si Pastor. Totoo, may kaso si Pastor sa pizza. Meron accusations nga lahat. Puro nga pagkaakusa. Pagdating dito sa Pilipinas, so pinagbili na tayo ng ating presidente. Kaya si D.O.J. Rimulya, yung kaso ni Pastor dito sa Davao, yung rape na allegation lang, false accusation ni alias Amanda, andito siya dati sa JMC, itong institution na to, pinaaral siya ni Pastor, pinaaral siya ng libre, kasi ganoon si Pastor. Anong ginawa niya? Nagkalkal siya ng sarili niya, siya ang nag-gold mine. Pinalabas niya, pinicturan niya. Alam kong alam niya ang ibig sabihin niya. Pinakita niya yung kanyang kabastusan. Babae siya. Ganun ang ginawa niya para alam niyo lang. Tapos napahiya siya kasi ang natakot, yung pinadalhan niya sa kanyang cellphone, natakot, nagsumbong. Kaya yun, nangyari. Napahiya siya. So, binaliktad niya na nirape siya ni Pastor. Accusations yun lahat. Accusations yun. False allegation. Ngayon, tapos na yun dito sa Davao. Close na yung kaso. Hindi nga makatayo kasi nga mali, wala nang ebidensya. Tapos na yung pag-akusa niya ng rape. Siya, i-rape. Ganong klaseng babae siya. Kung merong cheat, siya ang pinaka-cheat. Kung merong nakakahiyang babae, siya yun. Tapos yun ang, kunyari, pinagtatanggol ni General Torre kasi wala raw boses si Amanda. Excuse me, kilala namin kung sino si Amanda. Kilala namin anong klaseng babae siya. Tingnan niyo mga pulis, anong klaseng mga babae nandito. Ilang araw na kayo, nakita niyo yung mga babae dito. May dignidad. Ang mga young people dito, mayroong dignidad. Tinuruan ni Pastor, mabuti. Hindi pariwara. Tingnan nyo na yung tipo namin, naglalaro, nasasayaw, nagpupuri sa Ama, kumakanta, nagpupuri sa Ama. Yun ang mga young people na tinuturuan ni Pastor Apollo Kibuloy. Ano mga young people sa labas? Katulad ni Amanda, pariwara. Tingnan mo yung mga, hindi ko nilahan lahat. Yung social media natin, yung porno sites natin, yun ang sumisira sa moral fiber. Pero tingnan mo ang paano binibuild ni Pastor, paano tinatayo ni Pastor, paano minumod ni Pastor, paano niya hinuhugis ang mga young people dito sa Kingdom Nation. Ganito kabuti ang aming mahal na Pastor. Ganito, kaya naninindigan, nakita niyo mga young people na babae at lalaki, in-offer na rin nila, binigay na rin nila ang kanilang buhay para sa aming mahal na Pastor. Ayaw namin masira ang kanilang perception sa mga pulis. Ayaw namin na masira ang kanilang pananalig sa mga pulis. Kaya sabi namin, huwag kayong gagaya. Mga people, kahit anong mangyari, manindigan kayo sa katotohanan, manindigan kayo sa katarungan. At kapag ang utos sa inyo ay mali na, kahit buhay nyo ang kapalit, huwag nyo susundin. Yan ang turo ni Pastor sa amin. Kahit ikamamatay namin, pero hindi kami susunod kapag ang utos illegal, kapag ang utos mali, kapag ang utos wala, hindi na naaayon sa batas. Ganun kami manindigan. Pero kita nyo dito isang salita dahil alam nilang kalooban ng Amayan. Ganito kami tinuruan ni Pastor. Ganito kami. So kung masama si Pastor, mananatili ba kami? Kung masama si Pastor, katulad ng sinasabi ng mga tao dyan, kung drug trafficker si Pastor or human trafficker si Pastor, lahat na lang sinasabi ni kami, human trafficking ba yan? Human trafficking ba yan? Malaya kami magpuri, malaya kami magpasalamat, masaya kami dahil alam namin ang katotohanan, alam namin ang pinaglilingkuran namin. Isang banal na tao. Hindi siya yung sinasabi ni Torre o hindi sinasabi ng mga sinungaling, lalo na si Hontiveros. Hontiveros, lahat ng mga false witnesses mo, bayaran yan.
binayaran nyo lang yan para sirain si Pastor. CIA playbook nga ito. CIA playbook. Una, sisirain yung reputation mo. Character assassinate ka. Ganun lang ginawa nila kay Pastor. Siniraan nila si Pastor, siniraan puri nila si Pastor, yan, lahat ng accusation, binigay nila kay Pastor o tinapo na nila kay Pastor, lahat ng pangalan tinawag nila kay Pastor. CIA yan. Pagkatapos na i-character assassinate si Pastor, ginamit itong Bontiveros na ito, meron siyang mga false witnesses sa Senado, lahat yun, puro gawa-gawa. Pero mo anong sabi ni alias Rene? Pumunta daw si Tatay Digong sa Glory Mountain, nag-chopper sila ni BP Sara at nagdala ng bag ng mga baril. Kung kayo, mga pulis, kilala niyo si Tatay Digong, kailan siya nagdala ng bag ng baril? Yun pa lang dapat nagising ng Pilipinas. Yung sinabi ni alias Rene, nag-testify siya sa Senado, doon sa Sarsuela ni Hontiveros na isa pang bayaran. CPP and NPNDF yan si Hontiveros ang nanalaitay sa dugo niya, komunista. Tapos pinaniwalaan ng buong bansa. Kasi nga, ang mga komunista, ang mga terorista, pinaupo na ng bangag na presidente ito. Nagsanib na sila. O yung mga pulis, di ba kalaban yung mga komunista? Sila ang pumatay sa inyo. Sila ang naghasik ng kasamaan dito sa Pilipinas. Ayan, nakaupo sa Senado. Ayan, nakaupo sa Kongreso. Yan mga si PPN na yan, nandyan. Kasabwat ni Martin Romualdez. Balikan ko ha, yung ginagawa nila. Si CIA playbook to, una ika-character assassinate ka. Sisirain yung puri mo. Sisirain yung pagkatao mo. I-demolish ka. Number 1, yan ang ginawa nila kay Pastor. Yan din ang ginawa nila kay President Trump. Siniraan din nila si President Trump. Pangalawa, kakargahan ka ng kaso. Kakargahan ka ng kaso. You will be accused. Ayan. Anong ginawa nila kay Pastor? Ina-accuse nila, akusado si Pastor. You will be accused. You will be convicted. Ganon din si Trump, convicted din siya. CIA playbook yan, puro CIA kumukumpas. Pagkatapos, pag hindi ka makuha, kahit convicted ka na, kaya gusto nila kunin si Pastor, anong pangatlo? You will be assassinated. Tingnan mo si Trump, pagkatapos nilang character assassinate, convicted si Trump, ilang charges, hindi nila nakuha si Trump dahil nanindigan din si President Trump sa Amerika. Anong ginawa? In-assassinate. Ganun ang gusto lang mangyari kay Pastor. Gusto niya assassinate. Kaya, etong bangag na to, na pinagkanulo na niya, hindi lang si Pastor, pati buong Pilipinas, pinagbili na tayo. Ito ang gusto nila. Extraordinary rendition. Kaya si Pastor, noon pa man, gusto na niyang harapin yung kaso. Ito si DOJ Rimulya, isa pa tong bangag na to, mga protektor ng Pugo, yung anak niyang drug addict, nasa na ang kaso? Di ba wala? Asa na? O DOJ Rimulya, sinungaling ka, dito ka pumunta sa Davao. Alam ko, nung nag-live ka, kasama ako ni Pastor, natakip yung anak mong drug addict doon sa airport. Dinalangin ka ni Pastor. Pero ngayon, anong nangyari? Anong ginawa mo sa kaso ni Pastor sa Davao? 4 na taon ng tulog. 4 na taon na dahil wala nga, tapos na. Pero bakit yung mga korte natin, ayaw pa nila madesisyonan? Tulog na kaso na yun dahil wala na silang ebidensya. Anong ginawa mo, Rimulya ka? Anong ginawa ng DOJ? Aba, binuhay yung patay na kaso. Siya rin, patay na yan, binuhay lang. Oy, Rimulya, DOJ, wala kayong hustisya. Binuhay niyo yung kaso, hinati niyo pa sa Pasig at sa Quezon City. Yan yung mga warrant niyo. Mga warrant niyo, binuhay niyo lang yan. Hinamit niyo lahat ng ahensya ng gobyerno. Ang executive, wala na tayong pag-asa dyan, may bangag. Tinatakpan niya lang yung mga kapalpakan niya. Alintantag, tinatakpakan niya. Yung mga pulboronik niya na issue, yung video tinatakpan niya. Ito yung ginagamit niya ngayon. Hello? Tinatakpan niyo lang ang issue ng Pilipinas. Yung 500,000 na mga flood mitigation, ng mga flood control, sinabi niya doon sa kanyang zona, kinabukasan, nagbaha. Nag-fact-check siya ng langit. Ganun siya kasinungaling. Yan ang pinaglilingkuran ninyo? Yan ang protection na ninyo? Yan ba ang protection na ninyo, mga kapulisan? Yan ang protection na ninyo? Yung bangag na presidente na adik, asawa niya na smuggler, kidnapper, si Lisa Araneta Marcos, protector ng Pogo, alam niyo yan. Pero wala kayong magawa. Pwes kami, hindi kami papayag na sa laulain ng bansang Pilipinas. Manitindi
anytime, puputok ito. Anytime. Pero handa na kami. Pero never kami mag-bow down sa mga tyranny, sa berdugo na pamahalaan ito. They can tell whatever they want. Lahat ng mga nagsasalita dyan, lahat. Pero kami, nandito kami sa actual na combat zone. Nandito kami lahat sa ground zero. Wala kaming armas. Wala lahat armas namin ang panalangin at pananampalataya namin sa ating dakilang Diyos. Yun lang, maminindigan ko eh. Bilang mga KOJC, tinanggal na nila ang karapatan ng aming mahal na pastor. Hindi na siya pwedeng humarap sa kaso kasi nga desperado rin yung Amerika, pahiya sila sa kaso sa Amerika. Kaya hindi sila susunod sa extradition treaty. Ang gusto nila, extraordinary rendition. Legal sa Amerika ang extraordinary rendition. Kikidnapin ka, dadalhin ka sa Guantanamo, dadalhin ka kung saan at doon ka papatayin. Legal sa Amerika ang extraordinary rendition. Yan ang gusto lang mangyari sa aming mahal na pastor. Kaya, si pastor hindi nagtatago sa batas. Si pastor kailanman hindi umiilag sa batas. Gustong-gusto na ni pastor ang magsalita para malaman ang katotohanan. Pero nakikialam itong mga puti. Nakikialam, sinasakot na naman nila tayo dahil pinag-bring na tayo ni Bongbong Marcos. Kita mo yung mga EDCA-sites, gusto nila itong Davao. Dahil napaka-strategic ng POJC compound. Nakikialam sila. Gusto nila memory kasi meron ng facilities at malapit sa airport. Tapos, kayo mga polis, kayo pa ang protection sa kanila. Protectionan nyo yung mga Amerikano na lulusog dito. Protectionan nyo sila. Kayo mismo, kung sabi sila ilawag namin ninyo, ibigay nyo itong compound namin kasi diniktaran kayo ni Torre, na diniktaran din ni Abalos, diniktaran din ni Martin Romualdez, diniktaran din ni Bongbong Marcos. Sige, protectionan nyo sila. Protectionan ninyo. Para bukas mga lawa, kayo rin, alipin na rin ng mga kano. Nandito na yung mga gamit, anong ginagamit ni Torre? Amerika yan. Tingnan nyo yung mga chopper na lumilipad dito, Amerika na yan. Tingnan nyo yung mga drone nila, military grade drone, Amerika yan. Di ba dapat hindi yan pahintulutan lumipad dito sa ating area, sa ating zone? Bakit may lumilipad? Amerika yan. Amerika yan. So, sige. Yan ang proteksyonan ninyo. Proteksyonan niyo yung mga Amerika. Proteksyonan niyo yan. Ipagbili niyo ang Pilipinas. Ipagbili niyo itong compound. Hindi lang compound pinagbili niyo. Pilipinas na. Ganun yun. Sige, proteksyonan niyo yung mga bangag niyan. Puti yan lahat. Puti. Narinig niyo ba ang presidente? Narinig niyo ba ang presidente Marcos na nagsabi o nag-issue ng statement? Wala. Wala tayong narinig sa presidente. Wala. Tama pa ba yan? May gobyerno pa ba tayo? Anong sabi niya? Narinig niyo yung sabi niya, di ba? Pag-interview sa kanya, ang lahat ng pulis na pumasok sa compound, walang baril. Palakpakan ang presidenteng bangag. Wala daw baril. Walang baril. Kayo mismo, alam nyo ang dala nyo. Si Torre mismo nakabalandra yung baril niya, pero walang baril. Sige, proteksyonan nyo yung klaseng presidente. Sige, kayo, ganun man kaya. Proteksyonan nyo yan na walang baril. Yun pa lang. At walang nag-tear gas. Okay, walang ganun siya kabangag. Gisingin na naman. Kung hindi pa rin kayo gising, 16 days na kayo dito na ginagamit ng bangag na yan, kawawa ang Pilipinas, kawawa ang mga anak natin, wala na talaga tayong pag-asa. Kung kayo mismo, tinatakpan nyo, proteksyonan nyo pa ang bangag na pamahalaan. Kaya wala kayong batas, ang batas si Torre. Okay, lulusog kayo, iti-take over ninyo, pero alamin nyo to mga pulis. Kaya ganito kami, hindi kami aalis. Hindi kayo mapapaalis ng Torre na yan dahil kahit 5 duling, wala siyang nabigay dito. Kaya wag siyang maghari-harian. Pumunta siya sa impyerno, doon siya maghari. Palitan niya sa Satanas.
Tore, narinig mo? Huwag kang magmadali. At huwag kang hukay ng hukay, baka impyerno ang matagpuan mo, ha? Oh, sige. So ngayon lang, ito lang po papaalam ko sa lahat ng mga nakikinig ngayon. Baka yung iba, first time lang din dito sa compound kasi alam ko, shifting kayo. Nagpapalit-palit kasi yung mga forces ninyo. Kami, nandito pa rin kami. Matulog kayo, nandito pa rin kami. Pagising nyo, nandito pa rin kami. Ano nga nagawin nyo, nandito pa rin kami. Maninindigan kami, bahay namin to. Amin ito. Hindi na welcome si Tore. Hindi na kayo welcome. You are no longer welcome here. Listen, makinig ka. Hindi ka na welcome. You know what you did? Bansang Pilipinas, makinig kayo. Tore, the police who are with him, rape the kingdom of Jesus Christ. The moment you forcefully entered our compound, that is the rape of KOJC in the guise of serving an illegal warrant. Because the warrant is addressed to Silvia Simanes sa Pasig na ka-address. Pero ang hinahanap mo dito sa KOJC compound si Pastor Apollo Sico Buloy. Yun pa lang, illegal na. Kaya rape ang pagpasok mo dito, rape ang pagkuha mo sa karapatan namin na manalangin sa aming katedral, rape ang pagkuha mo ng karapatan namin na magbuhay na matiwasay dito sa aming pamamahay. That is the rape of KOJC in the guise of serving a warrant by this abusive, evil regime by Marcos Jr. We have already withdrawn our support. Wala na kaming support sa gobyernong Marcos. Matagal na. Wala na kami. We have withdrawn our support. Kung kayo, mga pulis at mga mamamayan, nagsusuporta pa rin kayo sa gobyernong ito, desisyon nyo yan. Pero kami, kung sino man ang makiisa sa amin, kung sino man ang mag-withdraw ng support nila, ito ang pagkakataon. Ito ang pagkakataon. I-withdraw na natin ang support sa panglag ng presidente yan. Hindi na sa presidente para sa amin. Wala siyang pamalan. Wala ng gobyerno. Wala ang gobyerno. So sa lahat ng nakikinig ngayon, that is our stand. Ni-rape not only the KOJC compound, ni-rape nyo ang ating constitution. Dahil wala na kayong batas. Wala kayong sinunod. There is a constitutional crisis. Not even the Senate, wala. Kayo, may narinig pa kayong nanindigan? Meron pang nagsalita sa mga leader na yan? Wala. Wala kayong marinig. Wala si Pangag kasi Pangag. Wala. Si Tampalos-los, ayun, nag-troops na. Nag-marcha na, pamati siya, presidente siya. O, payag kayo, si Tampalos-los lang? Hindi kami papayag. Maninindigan kami. Ano man ang plano ninyo, maninindigan kami. Mananatili kami dito sa aming compound. Mananatili kami, maninindigan kami. Kahit mawala kami dito lahat, maraming kingdom of Jesus Christ. Hindi mawawala ang kaso ninyo. Patong-patong, milyon-milyon ang kaso maharap ninyo. Tandaan nyo ito. Kung ilang libo kami dito, ubusin nyo man kami, ubusin nyo man kami, marami pang kingdom of Jesus Christ. Yun lang, gusto ko lang malaman ninyo ang lahat. At sa lahat ng kingdom citizen, manatili pa rin tayo mahinahon, manatili pa rin tayo nananalangin, manatili tayo manampalataya sa ating dakilang Ama, manatili tayo manalig sa kapangyarihan ng ating dakilang Ama. Dahil kailanman, hindi mananaig ang kadiliman sa kaliwanagan, hindi mananaig ang kasamaan sa kabutihan. Purihin ang ating dakilang Ama, ibigay natin ang lahat ng pagpupuri, pagpapasalamat at pagduralhati sa ating mga pamilihang Ama, our Father, Lord Jesus Christ, ang may likha ng lahat sa pamamagitan ng ating pinakamamahal na pastor, Pastor Apollo Sico Buloy.